Hindi na siya dyan tutusok. Dito na sa ating ginawang DIY hardware kit, which is nakaganyan yan. Yan o. And then, pwede naman yan. Yan o, matibay din. Diba? So, dapat dumaan siya sa fuse. Yan. Yan, ganyan. Diba? Isa. Yun. Ito, walang ilaw. Ito, may ilaw. Ito, walang ilaw. Pero, pagka sinusi ko, dapat umilaw siya. Try natin. Yun. O, diba? Okay, tignan natin kung gagana ng gusto. Yun. So, yan. Working na siya ng ganyan, ano. Okay, kapag in-off ko yung susi. Okay, di ba? Yan, good morning mga idol. Gawa lang tayo ng DIY hardwire kit para sa ating dashcam. Kasi kung nabubuisit na kayo na lagi nakasaksak yung inyong dashcam power supply, yun yung parang charger do sa inyong cigarette port lighter, nakakaasar yun. Dahil hindi nyo magamit yung mga charger ninyo na cellphone, ganyan, nag-splitter pa kayo, tapos lagi pa napuputokan ng fuse, dahil nga, lagi nagagalaw, yun, tanggalin na natin yun doon. Ang gawin natin is i-hardware natin na DIY. Hardware kit din siya, pero DIY. At yun nga yung gagawin natin mga idol. Tara, pakita ko sa inyo kung ano yung mga kailangan natin at kung paano gawin. Tara. At ito na nga yung mga kailangan natin mga idol, ano. Ngayon ito, bilhin nyo na lang to. Pero sa mga auto supply, may nabibili rin naman nito. Ito katulad niya, no. Maganda to, na ikakabit to sa dashboard. Kung gusto niyo, kabit nyo para sa dashboard nyo, para napapakinabangan nyo sa ibang bagay pa. So, ano rin yan mga idol, yan din, oh. Pares lang. So, ito, yung cigarette port lighter socket, no. Yan yung gagawin natin. So, yan. Kailangan nyo, syempre, yung mga wire, no. Wire ng papunta do sa may power, no? Katulad nito, pwede rin to. Yan, ganyang wire. Then yung para sa grounding natin, yung terminal. And then mahalaga rin mga idol ito, no? So makikita mo tatlong klase yan. Pang fuse yan, no? O yan, no. May mini, may micro, paano ba tawag diyan? Ngayon mga idol, ito ay kung gusto mo i-fuse top yung inyong gagawing hardware kit. So, itatap mo lang yan sa fuse, then yung original na fuse niya, ilalagay mo dyan yung isa, bali dalawang magiging fuse niyan. No? Yung isa, para do sa original na pinagtanggalan, no? And then yung isa, para do sa hardware kit na gagawin mo. No? Yun, kaya mahalaga yan. So, yan yung mga kailangan mo. Syempre, yung mga panghinang na yan, kailangan din. And then, mag-a-assemble na tayo. At ito naman mga idol, no, para sa mawalang fuse top cable, yung accessories na pinakita ko kanina, pwede nyo naman yan i-DIY. Katulad na itong ginagawa ko, no, hinihinangan ko lang yung ating mismong fuse. Ngayon mga idol, meron akong instruction kung paano o saan ipopwesto yung wire na yan, kung saang side. Ngayon mamaya ipapakita ko yan, pero sa ngayon maghihinang ka lang ng ganyan, so dahan-dahan lang ihinang mo yung wire at gumamit ka ng soldering paste para mas madali kumapit. Yan, ganyan mga idol. Pagka pinakita ko sa inyo, makikita nyo rin dito mga idol, matibay din naman siya, okay na okay. Yan, no. Basta kumapit, no. Doon sa may bunbunan nyo siya ihinang. Ngayon yan, no, papakita ko rin sa inyo yan mamaya. Nalalagyan natin ng glue stick, yung binabara sa glue gun. Yan, yung pinaka magiging insulator niya. Pero huwag kayong mag-alala mga idol, hindi naman talaga yan tumatama. O wala, mababa yung chance na matamaan yan. Nilagyan lang natin siya talagang sinadya lang natin lagyan ng insulation para lang hindi dumikit. Pero walang chance na dumikit yun. And then ito naman mga idol, naglagay ako ng ground, no? Sa kabilang wire yan. Yung kanina, yung positive, ito naman yung negative. Yan yung magiging ground niya. So lalagyan natin ng ring terminal para isabit natin do sa mga tornilyuhan sa body, no, sa body ng ating sasakyan. So hininangan ko na rin para mas stable siya, hindi siya basta bumitaw. Ngayon mga idol, kapag naman na i-cover na natin, no, ang ginamit ko ay yung shrinkable tube. Mabibili sa mga electronic repair shop, yan, mga ganyan. So shrinkable ko yan para hindi pangit tignan at hindi siya matanggal, hindi katulad ng electrical tape. Ngayon mga idol, isi-shrinkable natin yung positive tsaka yung negative. Yan yung kulay pula na shrinkable, i-cover natin yun, and then pagsasamahin ko yan, isi-shrinkable ko ng kulay itim para naman siguradong hindi siya mag-ground, no, o tatama sa chassis ng ating sasakyan, hindi mag-short circuit, ganun. So hininangan ko na rin para talagang hindi siya bibitaw, no, kasi yun ang karaniwan nagiging problema, hindi tumatagal dahil natatanggal yung pagkaka-splice niya. Basta siguraduhin nyo lang po ha, yung positive ay sa positive, yung negative ay sa negative. Huwag nyo na po pansinin yung kulay ng aking kable kasi yun lang po ang available. Pero positive to positive, negative to negative dapat. Okay, so ito yung kanyang fuse box, ano.
So nakikita ninyo, may mga fuse, merong wala. So kung meron kayo makuha na may walang fuse, mas maigi. Pag may fuse naman, pwede rin naman. Pero ito yung mahalaga dito. Kailangan ninyo malaman yung load side tsaka yung power side. Ipapakita ko sa inyo, tara. So gamit itong ating pantest, no? So tutusukin mo lang, kunyari ito. Oh, yan oh, umiilaw siya, di ba? Yan oh. Ito wala tong nakakargang fuse pero umiilaw. So dito umiilaw din. Ito, no? Ngayon, tignan ko to. Ito isa. 'Yun. Ito walang ilaw. Ito may ilaw. Ito walang ilaw pero pagka sinusi ko, dapat umilaw siya. Try natin. Tinon on ko siya sa may accessories. Ayan oh. So may power siya, no? Kapag kayan tinanggal ko yung power, yan oh, maririnig niyo naman nakasusi dahil tumutunog yung buzzer. Yan, pagka in-off ko, okay, tanggalin ko yung susi. Pagka in-off ko, yan o, makikita ninyo, wala nang ilaw, di ba? O, so ibig sabihin, dumaan siya sa susi. Yun ang kailangan natin. Okay, yan. Nasa accessories lang na position. Yan o. Ngayon, mga idol, kung papansin niyo, may dalawang paa yan, no? Ito, yung umiilaw, yan yung power side. Ito naman kabila niya, yung load side, o. Umiilaw. Kailangan malaman ninyo kung saan dyan yung power side tsaka load side. So yung umiilaw, power side, kabilang side, yun yung load side, no? So ngayon, kaya mahalaga yan, dapat dumaan yung load natin sa fuse, no? So ibig sabihin, yung may tinap tayo, dito dapat yun, sa side na to, dito sa kanan niya. Sa kaliwa, yun yung power. Ito, pakita ko sa inyo paano isasaksak. Okay. So mapapansin nyo mga idol, yung side ng load, which is etong may wire, nandun sa side na yon. Huwag kang sasaksak dito. Dito. Hindi, mali yun. Dapat doon sa side na yon, sa kanan. Bakit? Kasi para dumaan siya sa may fuse. Pagka yung binaliktad mo, hindi siya dadaan ng fuse. Para mong itinap etong wire na to, rekta doon sa baterya. So walang fuse yun. So dapat dumaan siya sa fuse. Yan, ganyan, di ba? Nakita nyo naman yung tinest natin, nandito sa kaliwa yung power, and then yung sa kanan niya ay yung load. Di ba? Okay mga idol, no? Kung papansinin nyo, may nabibili naman na ganito. Actually, meron nga ako, di ba? Sinabi ko sa inyo. Kaso mapapansin nyo, ang taba, di ba? Ang taba nung nung lagay ng fuse. Ngayon, yung sa akin kasi rin ay meron siyang cover dito, yung fuse niya. So kapag ito ang nilagay ko, hindi ko na mailalagay yung cover, di ba? Oh. Hindi mo na may lalagay yung cover. So mas maganda. So ngayon ang ginawa ko, napili ko hininan ko na lang para maibalik ko pa rin tong cover. Ayoko kasi nung mawala yung cover niya dahil mami-misplace ko na yan pagka tuluyan kong hindi ikinabit. So kung may ganito kayo, tapos open naman tong fuse box nyo, okay lang, mas maganda. Ngayon kasi kung titignan mo yung wire ko, yan di ba? Mas malinis siya tignan. Nasa gilid lang. Pwede rin yun, di ba? Pero pinakamadali sa lahat, yung ganito. At safe na safe, syempre. Pagka ito kinabit mo. Okay, tara, tuloy. Okay, so ganito yung sinasabi ko mga idol, huwag kayong magkakamali ha. Kasi karaniwan ganyan yan. Kunyari na lang ha. Kunyari na lang mga idol ha. Ito kunyari pumunta sa may fuse box nyo. Ito yung fuse box, di ba? Ganyan yan. Ito yung pinaka-slot ng fuse box. Ito yung pinapasukan ng fuse, di ba? Diyan pumapasok yung fuse. Ngayon yan yung tinester natin. Tapos ang mangyayari kasi diyan mga idol, ito yung papunta talaga sa load, no? So load to, load. Ngayon, kapag naglagay ka ng fuse diyan, kunyari ito yung fuse natin, yung hihinangan yan kunyari fuse, ganyan yung itsura ng fuse, di ba? Yan. Yan papasok yan diyan. Ngayon, yung tinetester natin, ito yung sinasabi ko, dapat ito may power lagi ito, power. Yan Power side kasi yan. Kasi ito yung load side, no? So, power side, galing sa may, technically ganyan yun, galing sa may battery positive. Ngayon, power side, load side. Ngayon, pagka tinester mo, dapat dito iilaw siya. Pag sinusi mo, no? Pag tinester mo to, iilaw siya pag sinusi mo lang. Pagka hindi nakasusi, dapat naka-off. Yun yung hahanapin mo. Pero kasi, ang mangyayari dyan, technically, dito meron yung in-between, no? Pagpalagay na lang natin palagay lang mga idol, ito yung pinakasusi mo. Yan yung susi mo. Yan. Parang ganyan kasi yan Pagka in-on mo, doon lang siya nagkaka-power. Parang ganyan lang pero hindi ganyan yung actual na wiring nun. Ngayon, pagdating dito sa fuse,
No, ito yung hihinangan natin. Dito tayo hihinang papunta ng wire papunta sa dashcam. Dashcam. Dashcam power supply, no, power supply. Ganyan, no? Kasi kung papansinin mo, ang nangyayari diyan, positive going to switch na lang to, ha. Switch. Okay, switch na lang, which is yun yung susi mo eh, no? Key. Ganyan yan, key. Kunyari ganyan, ha. Ngayon fuse box. Oh, fuse box. Fuse box. Fuse box. Ito yung power side, power. O, ulitin natin, power. Then, ito yung sa load. Load. Ngayon, ito na yung, palakihin natin tong fuse, no? Kunyari, ito yung fuse mo. Yan yung fuse. Ngayon, dito ka sa side na to. So, sa kanan, dito ka maghihinang. Wag dito. Kasi pagka dito ka naghinang, yan o, papunta yan sa dashcam. Dashcam. Yan yung pinaka, power supply. Power supply. Supply. Yan. Ngayon, kapag dito ka kasi huminang yan, no? Ganyan ang itsura niyan eh. Oh. Ganyan yan eh. Tapos meron dito eh. Ganyan eh, no? Ngayon, pagka dito ka kasi huminang, at dito mo nilagay yan sa side na yan, binaypass mo. Parang ang nangyari sa'yo dyan, dumirekta ka galing dito, pinapunta mo kagad ng dashcam, hindi siya dumaan sa fuse. No? Unlike nang pagka dito ka huminang sa may part na to, dadaan siya sa fuse. No? So, power, dadaan sa fuse, then dashcam. Di ba? Ganun yung ibig ko sabihin. Yan. Kaya dito sa side na to, ganun yung analogy niya, mga idol. Okay, so lastly, kailangan ninyong ikabit yung kanyang ground, which is itong wire na to, no? Ayun, no? Itinornilyo ko doon. Sa gilid na yun. Yun. Hanap ka lang ng matotornilyoan kahit saan dyan. Kahit dito. Pwede rin dyan. Pwedeng doon. Hanap ka lang ng matotornilyoan. So, pagka natornilyo mo na yan, may positive ka na, may negative ka na. And then, ngayon, ito yung pinaka dulo ng ating pinaka power supply, no? So, ito yung inside the box na power supply ng ating dashcam. Ito. Ngayon, sasaksak ko ng ganyan. So, pakita ko lang sa inyo, no? Yan. So, para lang ma-confirm kung gumagana, no? Itong, na lang. Kasi charger din naman yan, eh. So, isususi ko. Yan, try natin. Pagka sinusi ko, on position, yun, no? Nag-charge, oh. So, pagka pinatay ko yung position, turn off din siya. I-on position ko. So, every time na mag-on ka, may power siya. So, yun na susuplayan niya. Susuplayan niya yung dashcam. Diba? Tara. Ayun mga idol, disclaimer lang ha. Yung ginawa natin ay napaka-basic na hardware kit. Wala siya pinagkaiba na nakasuksok pa rin sa cigarette port lighter. No? Yung outlet na yun. Ngayon, ang ginawa lang natin ay hiniwalay lang natin ng linya. Pero yung mga hardware kit talaga na nabibili katulad nito, may OBD type, mayroon di SIM card na 4G LTE. May mga ini-enable po siyang features katulad ng 24 hours parking surveillance, meron ding may GPS locator, meron ding live streaming, depende po sa dashcam. Pero yung ginawa po natin ay basic lang, para lang natin hiniwalay. Iba pa rin to mga idol pag bumili kayo. Iba pa rin yung totoong hardware kit. Kasi may module yun mga idol. Tara. At ngayon mga idol, hindi na siya dyan tutusok. Dito na sa ating ginawang DIY hardware kit, which is nakaganyan yan. Yan, o. And then syempre, sa ngayon, nakaganyan lang yan. Pero ibabalumbon mo yan, itatago mo na yan doon sa loob. Kumbaga, nakatago na yan. Papasok mo doon. Tapos i-cable tie mo na lang. Kunyari, ipinasok mo na lahat yan sa loob. So, wala na. Ito, magagamit mo na ulito sa mga charger mo. And then, ngayon, testingin natin kung gagana. Okay, so ito na nga yung ating dashcam, mga idol. Testingin natin. Ngayon, i-on ko yung susi. Dapat mag-on siya. Yan. So, accessories lang, no? Okay. Hop. Yun. Di ba? Okay, tignan natin kung gagana ng gusto. Yun. So, yan. Working na siya ng ganyan, Okay, kapag in-off ko yung susi, okay, di ba? Namamatay siya. Ngayon, i-on ko yung susi. So, every time na mag-on-off ka, para normal pa rin. Niniwalay lang natin ng kanyang circuit o ng wiring. Pero yan, di ba? Di ba? Okay, so ikakabit na natin dashcam. Okay, so yan na nga, nakakabit na nga eh. Ngayon, tinesting ko lang sa ibang dashcam. Yan yung original na nakakabit dito eh. Hop, pinatay ko yung susi. I-on ko yung susi. Hop, okay na naman. Alright, di ba?
Okay. And that's it mga idol, no. Habang bakasyon mga idol, pwede nyo gawin to. Nako, napakadali lang. Pinakita ko naman sa inyo, no. Kasi yung sa akin, no, meron dyan, katulad nito Fortuner, naka hardware kit yan. Pero itong aking van, gumagamit pa yan ng mas luma pang dashcam. So, wiringan ko din yan. So, lahat yan, tatanggalin ko na yung mga nakakalat na wiring dahil lang sa dashcam. Pero, katulad nga na sinabi ko sa inyo, no, kung may pambili naman kayo ng hardware kit, bumili na lang kayo kasi maraming ang features na ma-enable pa yun, no? Pero kung sakaling meron kayong lumang dashcam or may nabili na kayo and hindi nyo naman kailangan yung mga features, added features na ibinibigay ng hardware kit na gawa ng mga manufacturer, pwede to. Yun. Yun, habang bakasyon, gawin nyo mga idol. At yun lang po muna. Maraming salamat po.